So ayun mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao Province of China ni Digong, ang Davao City. Ayun mga kababayan, ito po, sa totoo lang mga kababayan, ah, ngayon sa vlog natin, sinasabi po kasi dito ni Congresswoman Jinky Luestro na talaga namang sure bull po, no, at malakas po talaga ang ebidensya or laban para ma-impeach si Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, meron ngang nagtanong na ano ba or gaano ba kalakas, no, gaano ba ka-sure na or ano ba ang tawag dito panlaban ng Congress at ng Senate para ma-impeach itong si Sara Duterte. At sumagot nga itong si Congresswoman Jinky Luestro na ang sabi niya, among the 7 articles of impeachment, we honestly believe na ang pinakasulit ang grounds are the first 3 articles. So sabi niya, the first 3 articles ng 7 impeachment ni Sara. So, the threat to the President, the First Lady, and the House Speaker, and then misuse of confidential fund, and the payola in the Department of Education. So, yun daw 1, 2, 3 na articles sa 7 articles sa impeachment ni Sara, yan daw po ang pinakasolid ground para ma-impeach or matanggal bilang Vice President si Sara Duterte. So, 3 article lang pala sa 7 impeachment ni Sara ang pinakasolid na ground, no? Impeach na daw si Sara sa Pilipinas bilang Vice President. So ngayon mga kababayan, naghahanap po tayo at nagsi-search po tayo according dito sa Gulf News, no? Gulf News, ayan, Philippines, 7 articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. So nakalagay po dito, no, sa 7 article ni Sara Duterte, ayan, 7 articles of impeachment, nakalagay dito, na kung saan ang number 1 is culpable violation of the Constitution, na kung saan Duterte is accused of committing high crimes and breach of constitutional provision for contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the incumbent President, First Lady, and the House Speaker of the Speaker of the House, which she publicly admitted in a live broadcast. So yan po ang isa sa sinasabi ni Congressman Jinky Luestro na pinakasolid ground para ma-impeach si Sara Duterte ay ang pagbanta or threat sa Presidente, sa First Lady at sa House of Representatives or House Speaker, no? Na si Martin Romualdez. So pangalawa po dito ay ang graft and corruption. So isa po ito sa sinasabi ni Congressman Jinky Luestro, ang graft and corruption. So number 1 is yung culpable violation of Constitution or yung pagbanta ni Sara Duterte sa Presidente ng Pilipinas, sa House Speaker si Martin Romualdez at sa First Lady, no? So binantaan niya na mayroon na siyang na-hired na killer or pag-assassinate, no, sa Presidente, First Lady at sa House Speaker. So pangalawa dito ang graft and corruption. An allegation have been made regarding the misuse and malversation of public funds of the office of the Vice President and alleged misappropriation of 612.5 billion pesos or $10.55 million in confidential fund during her tenure as Secretary of Education. So yun po yung pangalawa sa sinasabi ni Jinky Luestro na malakas or solid ground na makapagpa-impeach kay Sara Duterte. So talaga po mga kababayan na solid at sure ball po talaga. Dalawa ang pinakasolid dito para ma-impeach si Sara, no? Yung pagbanta ni Sara sa Presidente, sa First Lady at sa House Speaker. Pangalawa, yung
tawag dito, misuse and malversation of public funds of the Office of the Vice President and alleged misappropriation of 612.5 million pesos or 10.55 million dollars confidential fund during her tenure as a Secretary of Education. Ayan, speaking of Secretary of Education, mamaya meron po tayong pag-uusapan dyan na panibago na naman ba? Tanong ito panibago na naman bang kaso ang nadiskubre ni Sani Angara na kung saan meron na namang senior high student or senior high ghost student sa 12 ka-private school na iimbestigahan na tumatanggap ng tumataginting na milyon-milyong peso para sa mga tawag dito scholarship ng mga senior high student, ngunit wala po itong mga estudyante, kundi ito po yung mga multo or mga ghost or yung mga imbentong pangalan lamang. So, ayan na naman, speaking of dito sa graft and corruption, may panibago na naman bang kaso si Sara Duterte? Mamaya, pag-usapan natin yan. So, ito na, let's proceed sa panghuli na solid ground na pagpapa-impeach kay Sara Duterte or makakapagpa-impeach sa kanya. According nga kay Representative Gerville Jinky Beatrix Luestro ng House of Representatives. So ito po yung pangatlo, Duterte or bribery. So bribery. Una, yung culpable violation of Constitution. Pangalawa, graft and corruption. Pangatlo, itong bribery. So ano naman ang kahulugan ditong bribery? Sa 7 articles of impeachment ni Sara, ito po yung pangatlo, bribery. So Duterte faces accusation of engaging in bribery and financial manipulation within the education ministry. So yun nga mga kababayan, sinasabi ko nga sa inyo, ito yung tinatawag natin na mga ghost student, ito yung tinatawag natin na mga nagagastos at nawawalang pera nung si Sara Duterte ay nasa DepEd pa lang or bilang DepEd Secretary. So marami po kasing kababalaghan na nangyayari, anomalya na nangyayari dito sa DepEd nung si Sara Duterte ang secretary. So or bilang DepEd Secretary. So ngayon, mga kababayan, kaya nga po siya ay pinalitan, Pinalitan siya ni Sani Angara bilang DepEd Secretary kasi maraming anomalya. Kung naalala niyo po mga kababayan, isa na po sa binulgar ni Senador Raffy Tulfo noon yung 19,000 ghost student, sa under of Sara Duterte's DepEd Secretary. So actually nahinto nga yung pag-imbestigang yun kasi hindi po yun parte ng tawag dito trabaho ni Raffy Tulfo na mag-imbestiga sa DepEd kasi nga ang kay Tulfo kasi is sa gaming kasi siya. So ang pinatuloy ni Raffy Tulfo is yung kay PCSO kay Mel Robles, So actually hindi nga din ngayon wala nang update patungkol doon sa PCSO kasi wala namang nakitang ka-anomalya, di ba? So ngayon, bukod dun sa 19,000 ghost student, meron pang mga beneficiaryo na iba ang DepEd na puro ghost. Puro ghost. Mahilig po talaga si Sara sa multo siguro, may ghost student, ghost employees, ghost beneficiaries, So yun po yun, tatlong solid ground na makapagpa-impeach kay Sara. Una, tatlo sa 7 articles ng kanyang impeachment ay ang una is yung culpable violation of the Constitution, yung pagbanta niya sa Presidente, sa First Lady at sa House Speaker. Pangalawa, yung graft and corruption, yung paggamit niya ng 600.5 million pesos na confidential fund. Pangatlo, itong bribery na kung saan faces accusation of engaging in bribery and financial manipulation within education ministry. So yung pagsangkot dito sa mga ghost student at mga ghost whatsoever kemi-root. So yun po yun mga kababayan. So dito pa lang sa sinabi ni Congresswoman Jinky Luistro, yun po yung pinaka-solid ground na makapagpa-impeach kay Sara Duterte. Yung tatlo lang sa 7
article sa impeachment ni Sara. So, mga kababayan, yun na nga po eh. Sabi ko nga sa inyo eh, when emotions are high, the intelligence is low. Eh, putak siya ng putak dun, kuda siya ng kuda. Eh, yun pala yung makapagpatanggal sa kanya. O, diba? So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.